Hello guys, good afternoon everyone. Kamusta po lahat? Don't forget to like, comment, and share. And let's welcome our guest, Isol Alvarez Iris. Hi ma'am, good afternoon. Hello po, good morning. Namimiss mo ako? Oo, na-miss kita. Promise, 1 week akong na-restrict. Karapal kasi bibig mo. Bakit ka na-restrict? Ba't nakaganong ka? Di ba pwedeng chinter lang ganun? Hindi kita marinig. Abaw. Atras ka. Wala kang trabaho ngayon? Ayan. Eid Mubarak kasi ngayon pupunta kami sa labas. Hinihintay ko lang si madam ko. Tapos anong gagawin Hingi mo? kami ng pera sa labas. Ano hingi ng pera? Hingi ng pera sa mga madam. Ay, ganon? Maraming pera dito ngayon. Namimigay sila ng pera? Pupunta ka lang sa mga madam tapos Eid Mubarak, gaganon ka lang. Ay, parang pamamasko. Parang New Year, ganun. Hadiya? Naka 300 na nga ako eh. 300. Baka naka-ano na ako. Tingnan mo. Meron na. May bag nga ako. Oo. Tapos, ibig sabihin, tapos ipunin ko. marami ka na ibabagsak sa akin pala. Bago isip. Kasi hindi kami nakapag-Gcash. Kamusta ka na? Pero na-miss naman kita. Kasi 1 week kitang hindi ako nakaakyat eh. Di ba? Baka wala na akong viewers kung araw-araw ko. Hi Jennifer. Madami pa nga viewers eh. Tagal nga yung isang nga, ay, diba yun siya? Nanggulo siya. Isol. Wala na akong kasama dito. Isol. Kung papiliin ka, money or love? Money. Bakit money? Mukhang pera. Ay, sandali. Ay, Sharvin po. Nahulog ulit. Pera o pagmamahal? Pera. Mukhang pera kayo, no? Puro pera yung pinipili. Ibig sabihin, mas mahalaga yung pera kaysa pagmamahal. Hindi naman. Bonus na lang yung pera. Siyempre, Ano nga? Ano nga ang gusto? Iligtsugas. Ang tanong ko, pera o pagmamahal? Para sa akin kasi, Sagutin mo muna, pera o sige. pagmamahal? Pagmamahal. O bakit? Kasi, Ganon yun sa mga search, di ba? So, what did you choose? Money or love? hindi pera na lang pala sa akin. Please answer, then why? Pera. Oh, why? Why money? Pera kasi single mom ako, so kailangan ko ng pera para ma-support ko yung mga anak ko kasi ako nang nagsusupport sa mga anak ko. So, yun ang kailangan mo sa buhay, pera. Hindi mo kailangan ng pagmamahal. Siguro, hindi na siguro. Kasi, may nagmamahal naman sa akin yung mga anak ko. So, pero kung ikaw yung magmamahal sa akin, oo. Thank you, Sir Finn po. Alam mo, wala ka bang disposition sa buhay. Ano ba talaga ang gusto mo? Ang gusto pera ko talaga. O pagmamahal? Ang gusto ko, sa sitwasyon ko ngayon, pera. Paki-explain bakit. Yun nga, gusto ko ng pera kasi... So, pag pinili mo yung pera, disregard mo na yung pagmamahal. So, you expect na hindi mo deserve mahalin kasi mas mahalaga sa'yo yung pera. O depende sa explanation mo, bakit pera ang napili mo?
Sige. Pera para sa mga anak ko. Dahil kailangan ko ng pera dahil single mom ako, pang support ko sa mga anak ko. Yun. So, yun lang. So, hindi mo pipiliin yung pagmamahal? Kung may magmamahal sa akin, bonus na lang yun. Tanga, talaga. Tanga, talaga. Kung may Maldita. magmamahal nga. No, masyado kayong literal no? Natakot kayo magbuwis o natakot kayong mag-sacrifice, natakot kayong masaktan, natakot kayong magsakripisyo. That's why pinili nyo yung pera. Ang pera, napaghihirapan yan. Halimbawa, thank you Sir Pinpo, nabigyan ka ng pagkakataon, pinapili ka. No, pagmamahal o pera. Pagdating sa pagmamahal, kung ang lalaki na yun totoong-totoo sa'yo, mahal na mahal ka at hindi ka kayang iwan, mas pipiliin mo pa rin ba yung pera? Thank you, Maldita. Kung yung lalaki yun, hindi niya ako iiwan, talagang mahal na mahal niya ako. Siguro, magmamahal kasi syempre yung pagtutulungan namin Siguro. dalawang Hindi siya sapat na dahilan sa akin. Kasi siguro, ano ba talaga? kasi, Pera o ano? Sabi ko nga, kung pinapili ka, yung lalaki na gustong magmahal sa'yo, mahal na mahal ka at hindi ka kayang iwan, pinapili ka ngayon, pera o pagmamahal? yung totoo kasi talaga pera. Kasi sa napagdaanan ko sa buhay ko, siguro yung love, mga anak ko na lang. So, hindi mo deserve mahalin. Sakit na? Pinili mo yan eh. Kasi wala naman ang pera kasi napaghihirapan yan. No? Halimbawa, nakatagpo ka ng isang lalaking responsable, mapagmahal, kaya kang panindigan, kaya kang ipagmalaki, hindi ka iiwan, samahan ka sa hirap at ginhawa. Kapag nag-workout ang pagmamahalan yung dalawa, o mahal na mahal nyo yung isa't isa, ang pera, nakikita yan. Ang pera, napagsisikapan yan. Okay? Lahat ng malaki nagsisimula sa maliit. Ang pera, kahit gaano kalaki yan, kung hindi ka marunong humawak ng pera, mauubos yan. Pero yung taong totoong magmamahal sa'yo, yung taong handang panindigan kung ano man ang meron ka sa buhay mo, mahirap hanapin yan. Ngayon, kung nakatagpo ka ng lalaki na yon at mas pinili mo yung pera kaysa sa kanya, mali ka. Kasi ang pera, kung mahal nyo yung isa't isa, alam nga naman magpabaya kayo sa isa't isa, di ba? Siyempre gagawa kayo ng paraan para makasurvive every day, every night. Tama? Yun na paghihirapan yan. Kung mahal ka niya, alam nga naman maging tamad siya. Ang totoong pagmamahal, minsan lang darating sa buhay natin yan. Kaya natin kinu-question yung itaas o si God, na Lord, bakit hindi mo binibigay sa akin yung tamang lalaki? Binigay sa'yo. May mga times na kailangan mong magdesisyon, pero mas pinili mo yung other way kaysa piliin mo yung taong totoong nagmamahal sa'yo. Thank you, Maldita. Diba? Hindi, kasi ganito kasi yung 2.0. Yun nga, sa sitwasyon ko kasi, alam ko yung pinanggagalingan. Takot na rin ako mag-invest ng love. Kasi, syempre, single mom ako, wala nang totoong magmamahal sa akin. Yun. Yun ang akala mo. Yun yung mindset mo. Hindi lahat ng lalaki, pare-parehas. Yung mga kipay na yan, pare-parehas lang yung lasa niyan. O bakit? Totoo yan. Hindi mo na mabilang sa daliri ko yung, Diyos ko. Guys, I want to be honest. Guys, at the age of 15 years old, may karanasan na ako. Ilang taon na ako ngayon? 31. Ilan na po yung napagtaniman ko ng haligi? Oo. Pare-parehas lang yung lasa niyan. Magkakaiba lang yan kung malakas yung ungol o hindi. Diba? Mas malaga yung pagmamahal kaysa pera. Para sa akin Kasi bakit?
Kapag mahal mo yung isang tao, parang namomotivate ka everyday, gusto mong magsikap, gusto mong magsipag, 'di ba? Yung mindset mo kapag mahal mo yung isang tao, 'di ba? Mindset mo is to build ka ng build, grind ka ng grind, sipag ka ng sipag para mapatunayan mo sa partner mo na karapat dapat ka para sa kanya, 'di ba? Yan yung isang factor na nabubuo sa isang magpartner na nagiging motivation para magsikap sila, yung pagmamahal na yan. And yan din yung dahilan minsan kung bakit nagsa-successful yung mga simpleng lovers lang, 'di ba? Maraming mga tao diyan na dati walang-wala sila, pero dahil sa collaboration nila, 'di ba? Sa bawat isa, nagkakaintindihan sila, nagbibigayan sila, 'di ba? So yun yung naging way para umangat sila sa buhay, 'di ba? Yung pera na nakikita nila, yung pera na kinikita nila, yun yung iniingatan at kumbaga minamanage nila ng maayos. Yan yung bunga ng pagmamahal. Yung iba kasi pipiliin mo pera. Bakit yung pera? Pag hindi ka marunong humawak ng pera, kahit 1,000,000 pa yan, mauubos at mauubos yan. Diba? Niniwala ka doon? Kaya guys, gustong magmahal kay Pisol, dapat may pera kayo. Wala kayong pera, bahala kayo. Grabe. Hindi naman sa ganon. Wala ka, malaman ng tao, gusto mo pera, yung mo ng pagmamahal. Uy, hindi, joke lang. Hi, Hindi. Coxie. Anong joke Sa lang? Wala situation- na. Ano? Hindi ako tumatanggap. Kaya nga, ilang beses ko tinanong eh. Hindi, 2.0. Sa situation ko yun. Sa situation ko kasi, syempre, ilang beses na akong nagmahal, tapos nag-e-effort ako, nag-i-invest ako. Normal yan, Day. Normal yan. Na Kasi- ilang beses kang masaktan, na ilang beses kang ma-fail sa isang relasyon. Normal yun. Normal yun na maranasan mo yun. Kasi problema yun eh. Trial siya na ibinibigay sa atin ni God. Hindi yan ibibigay sa'yo kung hindi mo kaya. Kaya binibigay sa'yo yan kasi yan yung palatandaan o yan yung magiging way para maging isang matatag na ina ka. Diba? Para maging isang masipag na nanay at tatay ka sa mga anak mo. Hindi naman ibibigay sa atin yan kung hindi mo kakayanin eh. 'Di ba? Kapag wala kang pera ngayon, kinabukasan maghahanap ka, magugulat ka, may darating na pera. Pero inutang mo. 'Di ba? Inutang mo, at least nagsisikap ka na mabayaran mo. Atras ka diyan. Saan ko video call kasi, sorry. Medyo cool nga. 'Di ba? Kapag may problema kasi tayo, huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot sa problema. Kung ano yung problema, harapin natin. Kasi lahat ng problema may solusyon. Hindi mo dapat katakutan yan. Kapag may problema ka, harapin mo. Huwag mong iwasan. Kasi at the end, no? Besides sa problema na binigay sa atin, at the end, swerte malas yan eh. It's either maganda o hindi yung magiging result niyan. Eh paano kung maganda yung resulta niyan? 'Di ba? Eh ngayon natakot ka kasi nga problema. Iniwasan mo. Hindi mo alam at the end pala kapag naayos mo yun, maganda yung magiging resulta. 'Di ba? Naayos mo na yung problema mo, kung maganda yung resulta, nakinabang ka pa. Kaya huwag tayo maging duwag sa hamon ng buhay. Kahit gaano kahirap, harapin mo kasi binigay sa'yo yan. Hindi yan, kumbaga, parang sa isang negosyo, hindi ka pagkakatiwalaan ng boss mo kung hindi alam ng boss mo na hindi mo kaya. Pinagkakatiwalaan ka ng boss mo dahil alam niyang kayang-kaya mo. Diba kapag simpleng empleyado lang tayo sa isang organisasyon, kapag inuutusan tayo, hindi natin alam. Diba? Baba na kita, Pisol. Busy ka. Nakikinig ako. Busy ka. Hindi ako busy. Nakikinig ako Bye-bye, sa'yo. Pisol. Hmm. Diba? Kapag inuutusan tayo diba, isa tayong trabahador, inutusan tayo ng boss natin, tapos hindi natin alam, no? Iniisip natin, hala, paano ko gagawin to?
Hindi ko alam to. Pero yung boss mo, inutusan ka niya, no? Kasi may tiwala siya sa'yo. Kapag inutusan tayo, wag muna tayo magsabi na, ay, hindi ko kaya. Try mo munang gawin. Kasi kung ibang tao nga nagtiwala sa'yo, ikaw mismo sa sarili mo, wala kang tiwala. Kapag binigyan tayo ng tasking ng mga boss natin, ibig sabihin, nakikitaan nila tayo ng potensyal na possible. Meron siyang nakitang indication sa atin na pwede tayong mag-grow. Kaya ipinagkakatiwala sa'yo yung mga bagay na yan o yung mga gawain na yan. Halimbawa, nasa isang negosyo kayo, Bel. Ngayon, inuutusan ka lagi ng boss mo ng inuutusan. Kung ikaw, hindi ka nag-iisip, masasabi mo, ang dami-daming tao, ako lang inuutusan nito. No. Huwag kang magreklamo. No? Kasi hindi mo alam, baka yung boss mo, tinuturuan ka na pala niya kung paano magpamalakad o paano magpapalakad ng isang negosyo. No? Kasi, halimbawa, ako, trabahador mo ko, ikaw yung boss mo, lagi mo kong inuutusan, no? Tapos hindi ako nagrereklamo. Mahirap, pero ginagawa ko, hindi ko alam sa sarili ko, lahat pala ng gawain o lahat pala ng pasikot-sikot dyan, nalalaman ko na, natutunan ko na. So later on, hindi natin alam na kahit nawala na yung boss mo, kaya mo na magpatakbo ng ganong klaseng negosyo. Kaya guys, gusto ko lang sabihin sa inyo, kapag tayo nagtatrabaho, huwag tayong magreklamo. Okay? Kasi at the end, para sa atin yun. Sabi nga nila, experience is the best way to success. No? Maraming mga taong hindi nakapag-aral pero successful sa buhay. So bakit? Dahil masisipag sila. Sila yung mga taong hindi nagrereklamo. No? Kung ikaw nagtatrabaho ka para sa sahod lang, hanggang dyan ka lang. Tandaan mo yan. Kapag ikaw yung taong mareklamo, pag inuutusan ka, nagrereklamo ka. Di ba? So ikaw yung taong ang buhay mo hanggang dyan lang. Huwag kayo magreklamo. Ano yung utos sa inyo, sundin nyo. Di ba? Yes, tama. Tulad mo, reklamador ka. Ano? Di ba? Ulit. Pera o pagmamahal? Pagmamahal na lang. Kamo. Guys, baliw na po si Pisol. Hindi, kasi narealize ko sa lahat ng sinabi mo. Ilan taon ka? Siguro, Lintik. Sino man nag-a-up nito? Okay, mata ka. Tanggalin ko lahat ng moderator ko dito Sino ba nag-a-up ng guest? Ang likot naman ng mga daliri na to. Si Pisol yung ibaba nyo. Charot. Joke lang. 1 week na nga lang ako hindi nakaakyat. Bubabain mo pa ako. Tignan mo, mag-isa ko na lang dito. Yung mga kasama ko, nasa labas na sila. Binibigyan na sila ng pera. Ako wala pa. Ay gagi, punta ka na dun. Sayang yun. Hati tayo. Hinihintay mo na si madam ko, hindi pa bumababa. Kailangan ko kasi siyang hintayin. Bakit? Ano kasi ako ni madam ko, ako yung parang personal assistant niya. Yung mga kasama ko. Oo. Narealize ko nga sa sinabi mo. Sabi Si mo, madam, diba? si madam mo, yung asawa ng boss mo. Oo. Tama? Oo. Kaya pag Alaman, nawala oo. yung madam mo, ikaw yung magiging asawa ng boss mo. Tagapagmana ng trono. Ayaw mo nun? Narealize ko dun sa sinabi mo kasi 'di ba 6 kami dito. Sabi mo, si madam ko kasi paborito niya akong utusan. Pero iba kasi yung trabaho ko sa kanila. Tapos napapaisip ako minsan, sabi ko, dami-dami naman namin dito, ako palagi yung inuutusan niya. Ako Sa yung atin, pinapagawa. tayo kasi mga inuutusan, feeling natin, parang may favoritism to 'di ba? Yun yung iniisip Exactly. natin.
Pero alam nyo ba, hindi natin alam sa mga sarili natin. Sa mga kasama natin, maraming naiinggit sa atin. Iniisip naman nila, bakit si Pisol lang laging kinutusan nun? Paborito talaga si Pisol, di ba? Mm. Para sa'yo, negative. Pero para sa iba, negative. Tulad Kasi, ngayon, tinan mo. nare-reach mo yung hindi nila nare-reach. Kung ba nakukuha mo yung hindi nila na-achieve. Oo. Tulad ngayon, tinan mo. Mm. Umalis na silang lahat. Tapos ako Oh. yung pinili ni madam na umiwan dito para ako yung kasama niyang aalis. Oo. Pero sila nakadami na. Ako nandito pa. Kumawa ka naman. Pasensya lang. Ano kasi, tawag dito, yan naman yung mga kapalit ng ano, yung tawag dito, loyalty ba? Yes, Diba? tama. Kumbaga, yung loyalty mo sa boss mo, hindi mo kayang ipagpapalit lang dun sa pera. So, pero pera Yes, pa rin. tama. Punta ka na dun, pera yung pinili mo eh. Doon ka sa Okay, labas. okay nang pabayaran ko na lang sa kanya mamaya. Hindi, doon ka. Kung nakamagkano sila, sabihin ko kay madam nakamagkano sila, yung bayaran na lang niya sa akin. Ay ba? Ay, diba? Ay, 2.0, alis na kami, nandyan na siya, bababa na siya. Hindi, wag kang bumaba.